Isa pang bago ngayong gabi, nakauwi na ang 8 Pinoy seafarers ng MV Eternity Sea, ang bulk carrier na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. May report si Nico Wahed. Alas 9 ngayong gabi dumating sa bansa ang 8 Pilipinong crew ng bulk carrier na Eternity Sea, ang barkong pinalubog umano ng grupong Houthi sa Red Sea. Lulan sila ng Saudi Airlines na galing Jeddah, Saudi Arabia. Kasama nila mga taga-Department of Migrant Workers na sumundo sa kanila. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, isang rescue boat ang sumagip sa 8 Pinoy. Makakatanggap ng 150,000 pesos galing sa OWA at DMW ang bawat isa sa mga nakauwing Pinoy crew. Binigyan din ng scholarships ang kanilang mga anak. 13 Pinoy pa ang pinaghahanap sa ngayon. Yung 8 tripulante, sinakay sa isang rescue boat. At yung rescue boat, nandun pa rin sa area na pinapaligiran pa rin ng mga Houthis. So the rescue boat had to leave. No? And it did not necessarily mean na call off yung search. We are still working with the ship owner in terms of how to account for the others. Kung may patay at kung hawak ng Houthis, We know there are reports about the numbers, 3 or 4, even 5 in some international reports. But again, we will not be so hasty as to conclude na may fatalities at this stage. They're still subject to confirmation. We're working closely with the DFA. Wala pa tayo makakumpirma kung sa number of casualties or kung talagang may hawak yung mga Houthis at ilan sila. Pero isipin lang natin, kung meron man hawak sila, at least alam natin buhay. Buhay yung mga tripulante at tulad ng nangyari na noon, gagawin ng DFA lahat, incorporation of agencies. Meron tayong mga partners, diplomatic partners. iniimbestigahan na rin daw ang paglayag sa Red Sea ng Eternity Sea. Paglilinaw ni Kakdak, may karapatan din daw ang mga tripulanting Pinoy na tumanggi sa pagdaan sa Red Sea. Please, pinadali na po ng DMW ang inyong right to refuse sailing. Pwede po kayong tumanggi na maglayag sa Red Sea. May mga forms, pwedeng tumawag sa 1348 hotline kung nag-aalangan kayong isulat ang right to refuse sailing. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga nakauwing seafarer. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.